Dana kaming ikasal. Itinakdang ikasal. Pero may kapansanan ako mula pagkapanganak. Ipinanganak akong baog, para hindi masira ang buhay ni Zaisi. Matagal na, ginamit kong dahilan ang pag-aaral sa ibang bansa. Para lumayo. Ayaw sabihin sa iyo ni Zaisi ang tungkol sa ugnayan natin. Dahil natatakot siyang mag-isip ka ng kung ano-ano. Kung ganoon, bakit ka mag-isang pumunta at tumira sa bundok ba iyon? Ang pamilya kong nai. Sa lahat ng henerasyon ay mga tradisyonal na manggagamot na Tsino. Dati, ang bundok ba iyon ang amin. Lugar kung saan kami kumukuha ng mga halamang gamot na himala. Pagkabalik ko sa bansa, pinaslang ng masasamang tao ang mga magulang ko. Ayon sa kanilang huling habilin, inilibing ko sila rito. At nagpasya na rin ako, na habang buhay kong babantayan itong lumang bahay. May tuturing na rin itong aking hantungan. Paano naman ang mga sabi-sabi, na may demonyong ahas sa bundok ba iyon, na may babaeng ahas na nanganak, at dambuhalang sawa na kumakain ng tao? Ano nang ibig sabihin ng mga iyon? Balanse ang kalikasan at mataas ang espiritualidad ng bundok ba iyon? Mababait ang mga ahas doon. Paanong kakain ng tao yan? Si Zizi at ako mula pagkabata. Lumaki sa bundok ba iyon kasama ng mga ahas. Kaya ang mga ahas doon, kilalang kilala na namin. Dahil doon, nakuha na rin namin ang maraming ugali ng ahas. Tungkol naman dyan sa sinasabi mong demonyong ahas o babaeng ahas na nanganak, gawa-gawa lang ang lahat ng iyon para iwasan ang masasamang taong umaakyat sa bundok para manghuli ng ahas. Kasinungalingan lang iyon na sinadya naming ikalat. Kung totoo ang lahat ng sinasabi mo. Bakit si Ate Hua? Bakit niya? Pinagplanuhan pa ng husto na lokohin ako. Yan. Kasi ano na kinalaman yan sa mga nangyari sa atin? Siyempre may kinalaman. Alam mo ba, na itong maliit na bote ng gamot na himala sa harap mo, napakaraming tao ang naghahangad na makuha ito. Aaminin ko na sayo, bugok ang ipinagbubuntis ni Zaisi. Imposibleng makapanganak siya ng bata, kung hindi lang nagmakaawa sa akin si Zaisi. Sa buong buhay mo, hindi mo mahahawakan itong milagrosong gamot na himala. Ito ang yaman ng aming pamilyang Shi. Pinaghirapan ng maraming henerasyon. Ito ang pambihirang gamot na himala na titiyak na ang lahat ng babae sa mundo ay makakapanganak ng maayos at ligtas. Pero anong kinalaman yan kay Ate Hua? Ano na koneksyon niya rito? Tanga! Si Ate Hua ay dating katulong ng pamilya namin. Para makuha ang milagrosong gamot na himala na to, tapusin niya ang mga magulang ko. Lumipat siya mula sa syudad papunta sa baryo ninyo, para lang mapalapit sa inyo ni Zaisi. Ang layunin ay para lang painin ako. Nang sinabi niya iyon, parang lahat ng bagay ay nagkaroon na ng katuturan. Pero, paano naman ang nangyari sa bundok ba iyon? Paano niya ipapaliwanag yon? Kung ganun nga talaga, paano mo maipapaliwanag ang amoy ahas sa katawan mo at ni Zaisi? Ito, bata pa lang ako. Mayroon na akong pambihirang sakit sa balat. Tanging langis lang mula sa ilang partikular na gamot na himala na ahas ang nakakapigil sa mga sintomas. Tungkol naman sa amoy na sinasabi mo, iyon ay dahil matagal nang babad sa langis gamot na himala ang balat ko. Kung ganoon, paano naman si Zaisi? Ano nang nangyari sa kanya? Nang mabuntis si Zaisi, sobrang banat ang balat sa tiyan niya. Alam niyang mayroon ako nitong espesyal na gamot na himala. Kaya sumulat siya sa akin para humingi ng tulong. Ang ginamit niya ay ang tinimplang ointment na mailangis ng ahas. Kaya naman may pagkakahawig ang amoy. Parang lahat ay nagkakatugma. Pero paano naman ang sugat sa tiyan mo? Nung gabing iyon sa bundok ba iyon? Malinaw na ginamit ko ang punyal para saksakin ang malaking sawa na iyon. Kung hindi ikaw yon, saan galing ang talaga naintindihan na ang lahat ng takot at pagdududa ay walang-wala lang sa harap ng tiwala at mabuting pagsasama? Wala lang yun. Zaisi, pinapangako ko, mula ngayon, hindi na ako gagawa ng katangahan. Poprotektahan ko kayong tatlo ng mabuti. Naniniwala ako sa'yo.